Blessed day po sa ating po lahat, lalo na po sa ating po mga tropa at yun din po sa ating po mga life coaches po, no? Nawa po ay okay lang po kayo sa biyaya po ng Panginoon Diyos sa inyo po mga sa sitwasyon niyo po ngayon, lalo na po sa mga tropa po natin at yun din po sa mga life coach po natin. Ngayon po, muli po, balik po tayo sa ating pong sa swim po natin, sa squad weekly interactive meeting. Ngayon po ay lesson number 28 na po tayo. Ang ating po lesson po ngayon is about commitment. Napakaganda po, no? Yung commitment po na meron po tayo. Pwede pong commitment natin po as a bilang partner, as a team, commitment po bilang as a squad, commitment po as a family, or as a company. Maaari po tayo may commitment. Maaari po tayo may commitment sa Panginoon Diyos. May commitment po tayo sa family po natin at may commitment po tayo sa ating pong mga mahal sa buhay. Napakaganda po na salita po ng commitment. Lalo na po no, yung may mga commitment po sa mga mag-asawa na till death do us part ang kanila pong pagsasama. Kaya napakaganda po ng salita pong commitment na ito. Before po tayo, dadako po sa ating pong lesson po, tingnan po muna po natin mga reflection po dito. Sabi nga po ng ating pong reflection po dito, what the most complication task we ever accomplish. Diba? Talaga po, no, hindi po talaga po natin maiwasan na magkaroon po talaga po sa mga complication sa ginagawa po natin sa ating pong buhay. Lalo po sa aming pong mga life coaches, bilang po padre de pamilya. Lalo na po, may mga church po kaming hawak. Minsan meron po mga complication po sa na ginagawa po namin na kailangan talaga po namin na gawin. At yun din po sa mga tropa tulad po ninyo na minsan na naalangan po ninyo pong mga trabaho dahil po sa mga complication na ito na gawa po natin. Di ba? Meron po mga mga task na dapat po natin gawin na minsan hindi po natin po kaya gawin pero kailangan po dahil yan po ang mandato ay ginagawa po natin because of commitment na meron po tayo. Okay? At the point while we doing it, did you think to give up? Of course, meron po tayo ng mga bagay po sa buhay po natin, lalo na po sa commitment po natin po. Sir, ma'am, na di ba na parang aayaw ka na, parang titigil ka na dahil nahirapan ka, minsan dami mo nang nagawa po sa buhay, at minsan naisip mo po na mag-give up ka. Pero ang motivation po natin bilang naglilingkod po tayo sa bayan, tulad din po namin ng mga life coaches po, no, na meron po tayong pinaghuhugutan ng ating pong ginagawa po sa buhay. Kaya po hindi po natin po yan dali-dali po mag-give up dahil po yan sa commitment po natin. May commitment po tayo maglingkod sa bayan, may commitment din po tayo sa ating pong Panginoon Diyos. Kaya ginagawa po natin po ito para po sa commitment po natin. Bawat isa. Tingnan din po natin po dito kung ano po sabi po dito ng salita po ng Diyos na nagpakita din po dito o inutos din po ng Panginoon Diyos na si Noah na gumawa po siya ng malaki pong bangka or barko kung tawagin po, no, na yan po makapagligtas po sa santauhan. Okay? Dito po sa may Genesis chapter 6 and verse 14 down to 16 and jump up po tayo sa may verse 19 and 22. Sabi po dito na salita po ng Diyos, build a large boat from the cypress wood and waterproof it with tar inside and out. Then construct decks and install throughout the interior. Make the boat 450 feet long and 75 feet wide and 45 feet high. Leave on 18 inches opening below the roof, all the way around the boat. Put a door on the side. Build 3 decks inside the boat, lower, middle, and upper. Bring a pair of every kind of animal, male and female, in the boat with to keep them alive during the flood. Pairs of every kind of bird, every kind of animal, and every kind of small animal that soars along the ground. Will come to you and keep me alive, and be sure to take on the board
enough food for your family and for all the animals. So Noah did everything exactly as God had commanded him. Diba napakaganda po dito ng salita po ng Diyos na ating pong pinagbulay-bulayan po, Sir Ma'am. Sabi niya po dito po, no, sa last phrase po dito, so Noah did everything exactly as God had commanded him. Kung ano pong utos po dito ng Panginoon Diyos na gumawa po siya ng malaki pong barko, sabi niya po dito, the large boat. Sabi niya po dito, is 450 feet long, 75 feet wide, and then 40 feet high. Napakatigas po nito. Kasi po, gawa po ito sa cypress wood. Napakatigas po na kahoy. Tapos hindi po siya basta-basta po dahil po that time wala naman pong heavy equipment para po magawa po ito. Lahat po ito ay mano-mano po ginawa po nila as a family. Walo lang po silang gumawa po nito sa loob po ng 120 years na gawa po nila po itong malaking barko po. At sabi po dito dahil po sa commitment ni Noah po dito. Sabi niya po dito, so Noah did everything exactly as God had commanded him. Kung ano po sinabi po dito po ng Panginoon Diyos ay sinunod po talaga po ni Noah. In spite po na mahirap, rest po ang kanila pong ginagawa, pero ginawa po ito po ni Noah dahil po sa kanya pong commitment sa Panginoon. Ito po sabi po ng Panginoon Diyos, make it sure, siguraduhin mo na enough ang food para po sa mga hayop na ikarga po doon sa barko at ganun din po sa family mo. Dahil po mahaba-haba po itong ulan na ito, ng baha na ito na meron po dito. Ito po yung itsura po ng ark na ginawa po dito na inutos po ng Panginoon Diyos po kay Noah. Okay, bilhin niyo po no, kung that time na wala pa pong mga equipment kung gaano po ito gawin, kaya napakahirap. Kaya po dito po na makita po natin how we did show our commitment. Paano po natin pakita po yung ating po commitment? Even po sa ating pong partners, even po sa Panginoon Diyos at sa trabaho. First thing po dito is never give up. Of course, never give up. Ito pong lagi po natin po i-challenge po sa sarili po natin na huwag po tayong sumuko. Huwag po tayo pong huminto. Diba? Pwede po tayong magpahinga pero huwag po tayo huminto o tumigil sa ating pong ginagawa, sa commitment. Yung ating pong inspiration po dito, yung ating pong pamilya, yung ating pong ambisyon sa buhay, ito po yung nagbibigay po ng energy po sa atin na magpatuloy po tayo. Focus on the goals as law of enforcers and not get tired doing what good and right. Diba? Huwag po tayo po manawa, huwag po tayo mapagod nawa na gumawa po ng mabuti at tama po sa ating pong buhay. Like Noah po dito po, no? Bilhin niyo po, 120 years na sila po gumawa po nito, 8 lang po sila po mag-anak. Habang po nagtatrabaho po sa buong mag-araw, ganun din po si Noah po, pangaral din po sa mga tao, pangaral din po, araw-gabi po, pangaral na magsisi na po kayo, kilalanin niyo po ng inyong pong sarili po at tanggapin po ang Panginoon Diyos. Sabihin niyo po yung ganun pong pangaral po niya everyday sa ng buhay niya po dahil po gugunawin po ng Panginoon Diyos po ang mundo that time sa pamamagitan po ng tubig. Pero ang mga tao po dahil po hindi po nila alam kung ano po yung tubig dahil wala pong ulan, wala din pong nakikita po sila ng sign po na baha, hindi po nila alam po yun. Parang ganun din po nangyayari po sa ating mga kapatid. Naparating na po ang Panginoon Diyos po, pero marami pa rin po mga tao po na pabingi-bingihan, pabalag-bulagan, pa-inosente na lang po, na wala pong pakailam. Napalapit na po ang Panginoon Diyos po natin, darating po sa pangalawang pong beses. Bilhin niyo po dito po sa time nito ni Noah, ang mga tao po dito patuloy pa rin po sa gawa po ng kasamaan po dito. Pero si Noah, hindi po siya napagod, hindi po siya nanawa po for 100 plus years na paggawa po dito. And makita po natin po dito sa may book of Galatians, chapter 6, verse 9. So let us not get tired doing what is good. Just the right time, we shall reap harvest of blessing if we don't give up. Of course, sa buhay po natin po, no? Pag natigil po kasi po tayo, hindi po natin makikita o ma-harvest yung mga pananim po natin sa ating pong buhay.
Huwag po tayo po manawa po doon. Tuloy-tuloy lang. Antayin po natin ang pinaka-harvest time ng ating pong pananim at aanihin din po natin balang araw po yan. And number 2, be consistent po, no? Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang po ang ginagawa po natin. Kung ano man po yung umpisahan po natin, ay dapat po, lagi po yan na, tuloy-tuloy lang po, no? Maging consistent na po tayo sa ginagawa po natin. Huwag po natin hayaan po na lagi po tayo pa-down, kundi talaga pong gawin po natin na nag-a-up po tayo, make it self po natin na tayo po ay umuunlad din po sa ating pong buhay. Even when crisis comes, di ba? Minsan po may mga trahedya po sa buhay po natin, mga crisis, mga problems, hindi pa talaga po natin may isa. Wala naman pong lugar, wala pong problema. Pero sige lang, tuloy lang po tayo sa ating pong ginagawa po to serve and to protect, di ba? Minsan po may mga negatibo po kayong narinig patungkol niyo po sa mga uniforme po ng ating po mga tropa. Sige, tuloy lang. Be consistent lang po tayo. Be consistent na po sa ginagawa. Ganun din po kami sa mga life coach po, no? Be consistent din po. Meron lang po tropa, wala. Busy man po, wala. Patuloy po namin po kayong pinipipray, yung aming pong panalangin to keep you safe always po sa trabaho. Dito po, no, sa scenario po dito, like Daniel. Si Daniel po, ito po tinatawag po ng wise interpreter po ng isa pong panaginip po ng isa pong hari po dito po, no? Pero pinagbabawal na po dito, yung binabaan na po ng batas na bawal po manalangin. Pero po si Daniel, dahil po tuloy-tuloy po ang kanya pong panalangin po sa Panginoon Diyos, pinagbawal na po ay ginawa niya po dito sa may verse 10 ng Daniel chapter 10 is Daniel went unto the house 3 times a day and get down his knee and pray and give thanks to God. Bimo 3 times po dinagdagan pa po ni Daniel. Wala pong makakapigil po sa kanya. Wala man po sa public, pero umakyat po siya sa may bintana at doon po siya manalangin po sa Panginoon Diyos at nagbigay po pasalamat at nagpuri po sa Panginoon Diyos 3 times a day. Nawa, ganoon din po sa atin po. Gawin po natin, be consistent po tayo. Like po din niya, consistent po siya sa ginagawa po niya. Okay? Next po dito is in the book of letter C is always uphold what is PNP stand for. Diba? Ano bang sa ating pong Philippine National Police, ano bang pinaka-standard o SOP po, no? Na inyo pong ginagawa. Ganun din po sa amin po mga life coaches. Meron din po mga standards. May mga doctrines din po na sinusunod din po, no? Na mula po sa salita po ng Diyos. Be highly capable, effective and credible police service. Yan naman pong napakaganda po doon. May standard po mga tropa po natin. Hindi po dapat po maging below standard po kayo. Always po above standard po kayo. Dahil po kayo po tinitingala po namin bilang pong example po, no? Safe your place which to live, work, and do business.